Hello po, Sir Kiko. Good afternoon. Hello, good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. Yes. Andito po ako ngayon sa Kuwait. Ang problem ko po kasi, sir, yung jowa ko po na Egyptian po, nung last Friday pa po, naghingi po siya ng space sa akin kasi po daw ayaw ng papa niya sa akin eh. Hindi both yung papa niya sa akin. Ipapakasal po siya sa iba, engagement po. Tapos po, sabi po niya, ngayon pong last December 30, uwi po siya ng Egypt. Hindi pa po siya umuwi ng Egypt, sir eh. Tapos Okay. po, binlock niya po ako. Sige, Okay sige. Wait lang po, ma'am. Gano'n na kayo katagal magkakilala? Ano pa po, 6 months pa po, sir. Kasi nung July pa po kami nagkakakilala. July. So, yung relationship ninyo, ilang buwan na? 6 months po. 6 months. Okay. Masyado pang maaga, ha? Masyado pang napakaikli ng panahon sa panang pagkakilala ninyo sa bawat isa. Saan mo ba siya nakilala? Sa friend ko po, binigay po ng friend ko yung number ko sa kanya, chat-chat po kami, tapos nung una po, nag-date kami, walang nangyari, second time po, may nangyari na po, tapos po, nagbibigay naman po siya ng mga gamit, bumibili ng gamit sa akin, pero po ngayon pong, tagal na po yung relationship namin, hindi na po siya nagbibigay ng mga gamit sa akin, parang kulang na po yung perang binibigay na, hindi na po siya nag-ano sa akin, bibigay ng mga ganito, ganyan. Sige. Pero hindi naman ito, ma'am, yung habol mo. Hindi po, sir. Ang habol ko po Yung sa sa'yo kanya, lang is, nagtataka ka lang kung bakit hindi na siya nagbibigay sa ngayon, na parang wala ng effort. Oo, wala na po siyang effort. Hindi na po siya nag-e-effort. At saka, Sige. sir, actually po, sir, pinakilala po niya ako sa parents niya nung una pa po kami nung July po. Nung nakita po namin, pinakilala po niya ako sa parents niya, sa mother niya, sister niya. Pero, sir, sa father niya po, hindi po. Hindi. Yun lang po ang Ano yung pagkakamali ko sa father niya. Ano yung pagpapakilala niya sa'yo? Ikaw ba yung girlfriend? Sabi niya po, oo, girlfriend niya po ako. Tapos sabi po ng mother niya, gusto mo bang pumunta ng Egypt? Pakakasalan ka ng anak ko. Sabi ko po, opo. Opo. Okay. Ganun po. Sige. Pero, ito po, ma'am, ha? May katanungan muna ako sa inyo. Ilang taon na po kayo? Ano po ako, 32. 32 din po yung Egyptian. 32 din. May anak ka na? Ano po, single parents po ako, 7 years na po. Muslim po ako, sir eh. No, Muslim kayo. So, pero kasal ka? Oo, pero hiwalay po kami. Kasi po sa Islam po, hiwalay po eh. Sa Sharia court po kasi yung sa Islam eh. Hindi pareha sa Christian. Okay, sige. So, yung lalaki na ito is binata or may anak na? Binata po siya, sir. Walang anak? Kasi po, pinakilala po. Oo. Walang anak? Wala ring hindi pa naikasal? Wala po, hindi po siya kasal. Single po siya Kaya eh. nga nag-ano ng kasal, di ba? Sige. Well, sige. So, ngayon, anong nangyari? Bigla na lang naglaho? Bigla po siyang naglaho. Nag-usap po kami ng mabuti nung last Friday na ganito, ganyan. Sabi ko po sa kanya, iyak po ako. Sabi ko pa sa kanya, in 1 month, i-block mo muna ako sa lahat. Pero sir, hindi po niya ako binlock. Only WhatsApp po niya ako binlock. Sa TikTok, sa Facebook, hindi po niya ako binlock. Pero po, 1 week na po siyang hindi nagme-message sa akin sa Facebook. Hindi naman po kami nag-away. Pero po sa TikTok, palagi po siyang nangingistok ng profile ko. Okay. Yun ang profile. Sige, pero for you, ma'am, sa tingin mo, seryoso ba siya sa'yo dati? Oo, dati po, sir, seryoso po siya sa akin. Pero po, nung time na nahuli ko po siya na nag-cheating po sa akin, nahuli ko lang po sa cellphone. Ayun na. Cheating po sa kaibigan ko, sir. Yun po, sir, nawalan na po ako ng tiwala sa kanya. At ang ginawa ko po sa kanya, sir, nawalan ako ng tiwala. Palagi na po ako nakasubaybay sa kanya, on call. Ayaw ko na pong hindi siya makausap. Ganun, parang naging clingy po ako sa kanya, needy. Naging needy po. Which is threatened ka dahil may takot ka. Oo, may takot po. At saka may nakatatak na nakatatak ka po sa isipan mo is kaya kanyang palitan anytime or kaya kanyang palitan kahit kanino. That's why natakot ka. Naging clingy ka ngayon.
naging clingy po ako. Tapos yun po, naiinis na po siya sa akin. Dami na pong sinasabi. Wala na po siyang respeto sa akin. Pati po yung mga kaibigan niya, binibigay niya yung cellphone. Binablock, unblock niya po ako, sir. Block, unblock, block, Wala unblock. nang respeto. Actually, ma'am, ganito ha. Maraming red flag din na nakikita natin sa partner mo or sa maybe ex mo na ngayon kasi bigla ka na lang iniwan sa ere. So, sa 6 months kasi, ito ha, nagmamatter ito ma'am, na hindi pa ganun katagal yung pagkakakilala ninyo sa bawat isa eh. Hindi mo pa siya ganito kakilala sa loob ng 6 months. Okay po, sir. Oo, na posible na marami ka pang pwedeng halongkatin sa kanya. Same thing na rin sa'yo, na marami din siyang pwede pang halongkatin sa'yo. Pero, ikaw, pagdating sa side mo is, hindi mo pa siya ganun kakilala eh, na posible marami pa itong tinatago. Na marami ka pang walang, na marami ka pang walang alam sa kanya. Okay, yung instinct ko po kasi, sir eh, parang may iba po siyang babae. Posible, kasi ito ha, nakwento mo kanina, nag-met kayo, walang nangyari, until na nag-met kayo is merong nangyari. So, posible na ang mga habol nito is yun lang din naman, or maybe nakuha niya na yung kagustuhan niya sa'yo. Dahil naisuko mo ang iyong bataan eh, natusukan na ng bandera niya. Okay. So, every Friday po nakikita. So ngayon, kahit nakikita mo na Kuya Kiko, pero nag-e-effort naman siya sa akin dati. Ma'am, yes of course, mag-e-effort talaga yung lalaki. Pero depende kasi ito sa motibo na hinahabol-habol niya sa'yo. So, kung buong akala mo is todo effort na, pero pagdating sa kanya is konting effort lang ito para makikita mo rin na parang kunwari seryoso siya. Na yung hindi mo alam is ginagawa niya lang yung mga bagay-bagay na ito para magamit ka pa rin. Yun nga po, sir eh. Tapos po, ayun po, yung nahuli ko po siya po, nung nahuli ko po nag-cheat sa akin, yun po, naging clingy na po ko, nagger. Tapos yun po, galit na galit siya sa akin, black and black po. Sa ganun kasi ma'am na bagay, mali kasi yung nagiging reaction sa kanya. Kung nahuli mo siya na nag-cheat or may iba siyang babae, wait lang po ha. Kung nakikita mo siya na nag-cheat or may iba siyang babae, is yung naging reaction mo kasi ay mas lalo kang natakot na mawala siya. So ngayon, ang naging resulta ay mas lalo mo siyang hinihigpitan. May selos ka na, masyado ka ng needy, masyado ka ng nangangailangan, or halos buong oras na lang is gusto mo siyang makausap. So pagdating naman sa lalaki is, syempre masasakal siya. Na yung hindi niya alam is ito din yung naging resulta sa mga pinaggagawa niya. Pero sa totoo lang ma'am, that's why na sa mga pinapakita mo na buong akala mo is seryoso siya, kaya naging seryoso ka rin sa kanya, natakot kang na mawala siya, is ito na ngayon, ang dating sa kanya is ito, nasasakal na siya, hindi niya na nagugustuhan dahil hindi naman talaga siya seryoso sa'yo. Okay? Pera ka lang. That's why na black and black ka. Kung nakikinig or napanood mo na yung mga payo ko dati, matagal ko na rin itong paulit-ulit na sinasabi na kung minamahal ka ng lalaki is may respeto po yan. Okay? So, ibig sabihin, pag may respeto din is minamahal ka ng tao na yan. So, ngayon ma'am, sinyalis po ito sa pag-black and black is nagsisignify po ito na hindi ka nire-respeto ng lalaking ito. Yes po, sir. So, which means, Tapos po, sir, wala siyang pagmamahal sa'yo. okay po, sir. Okay? Tama po kayo. Okay, 1 week na po siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi na po Ma'am, siya if I were you, ganito ha. If I were you, kailangan mo na lang siyang kalimutan. Kailangan mo nang tapusin yung relationship na ito. Kasi, maybe babalik siya sa'yo at saka magpaparamdam pa ulit eh. So, bigyan mo naman ng respeto din yung sarili mo na hindi ka ganun na klaseng babae na basta-basta na lang iiwan and then, anytime na gusto niyang bumalik is tatanggapin mo na lang, di ba? So, pangit po yun. That's why na... Ganun po yung gagawin ko. So that's why na mas lalo kang hindi re-respetuhin ng lalaki dahil pinapakita mo na wala ka ring respeto sa sarili mo. Na kahit naloko ka na
na kahit iniwan ka na is tinatanggap mo pa din siya. Opo, sir. Okay? So ngayon, kailangan mo itong paghandaan dahil posible babalik at babalik pa siya sa'yo. Kasi kahit yung maipapayo ko sa'yo ngayon is kailangan mo nang tapusin, kailangan mo nang tuldukan yung relationship ninyo, stop communicating na sa kanya, stop mo nang lahat ng connections mo pagdating sa kanya. So, pero, Okay. kailangan mo itong paghandaan na anytime is magpaparamdam po yan sa'yo. Pero hindi na po ako nag-no contact po ako sa kanya 1 week po. Hindi ko po siya binlock. Siya po ang nag-block sa akin sa WhatsApp, sa Facebook po, sa TikTok. Hindi po niya ako binlock. At saka hindi ko po siya binlock. Ma'am, No pero contact it's not po. that ang mga pinagsasabi mong hindi ka binablock. Mga konting ano lang to mga konting bagay lang ito na hindi ito yung pinaka big deal. Yung pinaka big deal dito is yung nag-cheat siya sa iyo dati. Na yun po talaga ang pinaka red flag na kailangan mo siyang atrasan. Ito yung mga sinasabi mong binablock, unblock ka. Resulta na lang ito dahil kumakapit ka pa. Okay? Dahil sa pagkapit mo, dahil sa pagkapit mo is hindi na tama yung pagtrato mo sa kanya or hindi na rin tama yung pagtrato ninyo sa bawat isa. Kasi may lamat na kumbaga. Lalong-lalo na yung trust mo is nawala na. Yun po, Sir Kiko, yung una po siyang nag-cheat sa akin na wala na po yung trust. Pero po yung pag-cheat niya po sa akin, Sir Kiko, through ano lang po, through message. Kahit na. Kasi ma'am, sa loob ng 6 months ninyo like sa sinasabi ko kanina is masyado lang maikli pa lang yung panahon. Pero biruin mo may mga pagluloko nang pinapakita sa'yo. So dyan pa lang, nagpapahiwatig na po yan sa ngayon pa lang na kung ano yung mga sinyalis na pinapakita sa'yo sa present is, ma'am, trust me, in the future or eventually is yun at yun din yung magiging problema mo sa kanya. Yung mga kasal-kasal na yun, o yung mga kasal-kasal na yun, kung ikakasal na siya sa ibang babae, ibigay mo. Acceptance ang kailangan. Nga po nagawa ko acceptance po. Yes, acceptance. Tinatanggap ko po Kailangan mong tanggapin kasi kung ipagpatuloy mo man, ma'am, na let's say magiging kayo, kinasal ka sa kanya, sakit sa ulo lang din po ito kasi kung may bahid na po na pagloloko, na nagloko siya sa iyo dati, for sure ma'am, yun at yun din yung magiging problema mo balang araw. Saka Sir Kiko, nananakit po siya, Sir Kiko. O, di ba? So, nananakit siya physically. So, bakit pa natin kailangan siyang habulin? Worth it pa ba itong habulin? Bakit kailangan mo pang bigay ng palaisipan sa sarili mo na ano na kayo nangyari? Or, yung pinakaano na lang natin dito is, bakit kailangan pa natin siyang pag-aksayahan ng panahon? Sir Kiko, kailangan ko po ba siyang i-block sa Facebook? Ako na po yung mag-block. Hanggat maaari ma'am, kung sa akin kasi mas mainam talaga na kalasan mo na yung lalaking ito. So sa pagkalas, kung wala ka nang hahabulin pa sa kanya, if I were you, i-block mo na hanggat kaya mo. Okay po, Sir Kiko. I-block mo na kasi. Ko po yung follow. Kasi habang nagbibitaw ka pa ng batuhan ka pa ng salita sa kanya or nag-expect ka pa ng something sa kanya or nag-hope ka pa, you are just wasting your time lang po. Nag-aaksaya ka lang ng panahon mo. Na mauuwi lang din ito sa wala. Trust me. Gusto ko po kasing mag-move on, Sir Kiko. Gusto ko pong So sa pag-move on, ma'am, sa pag-move on yung maikling, actually 6 months, maikling panahon lang naman yun kailangan mo talagang kalimutan Actually, madali lang yun kasi magpasalamat ka na maikling panahon lang yung pinagsamahan ninyo. So, hindi naman ganun ka bigat talaga na ang hirap siyang kalimutan kasi maikling panahon lang naman kayo nagsama So, mas mainam na po to compare sa ibang mga relasyon na nakausap ko na masyado nang matagal hindi nagkahiwalay pero kinakaya pa rin ng babae para sa kabutihan niya. Pero po, Sir Kiko, kung sa ngayon po, mahal ko pa po yung lalaki pero pag ako po tatanungin, wala na po Kailangan mo nang tapusin yung pagmamahal mo sa kanya. Kung minamahal mo man siya, actually, hindi naman agad-agad matatanggal yan, hindi naman agad-agad nawawala yan, pero kailangan mo nang unti-untiin na tanggalin sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya, sa pamamagitan ng pag-focus muna sa sarili mo, mag-focus ka sa trabaho mo dyan. Set aside mo muna yung relationship, set aside mo muna yung lalaki sa buhay mo.
Pati nga po yung trabaho Okay? ko, Sir Kiko, inaapektuhan. Yes, kasi ma'am, nagpapaka-apekto ka pa. Instead na mag-focus ka sa trabaho mo na dahil alam mo naman walang patutunguhan yung relationship na yan, bakit ka kasi na masyadong naglalaan pa ng oras about yan? Pero ngayon po, Sir Kiko, parang medyo na po ako kasi 1 week na po akong nag-no contact sa kanya. No. Hindi po yan, ma'am, ang tanging paraan na dapat mong gawin sa no contact kasi is kailangan natin siya pabalikin, ganito, ganyan. Pero, ma'am, sa akin, wala na po yan yung ganyang klaseng lalaki. Basura po yan. Ha, hindi po no contact ang gagawin natin dito, kundi let him go and mag-move on ka na. I-block mo na siya hanggat maaari. I-block mo na siya hanggat maaari, tsaka umiwas ka na sa kanya. Pagandaan mo kung tatawag man siya, wag mo nang sagutin. Kung gumawa man siya ng paraan para makontak ka, is umiwas ka. Block and block and block mo na lang. Kahit ano pang gagawin niyang paraan na contact sa'yo, kung gagamit mo siya ng ibang number, ibang applications, basta i-block mo yung lalaking yan. Okay po, Sir Kiko. Ha? Bigyan mo ng respeto yung sarili mo, bigyan mo ng ipapakita mo sa ibang tao na hindi ka basta ganun-ganun na lang na klaseng babae na iiwan sa ere, lulukohin, iba-block, and then i-unblock, and then anytime pwedeng balikan. So, okay lang ba sa'yo yan na ganyan ka klaseng babae? Hindi po. Kasi po, Yes. po, Sir Kiko, eh. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Okay? Sir Kiko, Sir Kiko, salamat po sa payo niyo. Yes, walang anuman po, ma'am. Actually, wala naman tayo ng ibang i-advise sa'yo. No, basta yung sa atin dito is, sa oras na naglalaan ka pa ng panahon sa kanya, nag-aaksaya ka lang talaga ng oras mo din sa kanya. Kaya po, Sir Kiko. Okay? Okay po, susundin ko po yung payo niyo. Yes, please, ma'am. Para po ito sa inyo. Ha? Para po sa kaginhawaan din ng nararamdaman ninyo. Move on, move on. Po, salamat. Okay po. Sige. So, anything else? Wala pa po. Wala na po, Sir Kiko. Salamat po. Sige. Kung may nakalimutan Okay. man kayo, ma'am, na katanungan, ha? Just drop me a message lang po. And then, sasagutin po natin yan through messages na lang po. Okay? Po, Sir Kiko. Sige po. Salamat po sa payo. Yes, maraming salamat din po, ma'am. Good luck, ha? God bless and ingat po.